Hi mga kabakyard, habang naka-observe ako kanina sa aking ibunan, nakita ko na ang pair ko ng Prellback Hago is binubugbog na nila ang kanilang painakay. So sakto din, meron tayong bagong kulungan ngayon. So ito ang paglagyan natin sa aking tatlong Prellback Hago na inaaway na ng parents. At sasamahan din ako, i-check ko ang loob ng nest box kung may itlog na ba, dahil binubugbog na nila ang kanilang mga painakay. Pero bago ang lahat, tingnan muna natin ang aking cage na paglagyan ngayon sa kanila para makita nyo at para malaman nyo kung magkano kung once gusto nyong bumili ng ganitong klaseng cage. So ito nga pala yung cage na sinasabi ko sa inyo mga kabakyard na paglagyan ko ngayon sa aking tatlong Prellback Hago na mga painakay na good for harvest na binubugbog na ng kanilang parents. So ito, actually double cage po yan with poop tree. So kung mayroon kayong mga alagang ibon na good for breeding, pwede din kayong maglagay dito dahil mayroon itong divider para gawing dalawang kulungan na paglagyan sa ating mga alagang ibon. Pero hindi ko ito gagawing breeding area mga kabakyard, dahil ang gagawin ko dito is gagawin ko itong plain cage sa aking mga new harvest na mga painakay ngayon na good for harvest na. So tara mga kabakyard, i-sit up na natin para malagay na doon sa aking ibunan at para mawalay ko na ang aking tatlong Prellback Hago na mga painakay. So ito yung mga kaganapan kanina mga kabakyard na nakita ko habang nag-observe ako sa aking ibunan. So last vlog ko sa inyo, napag-usapan natin ang pagwalay sa mga painakay at yung mga painakay na binubuli ng kanilang parents. So ito na yung sample mga kabakyard, actual na sample sa video natin tungkol sa pagbuli ng parents sa kanilang mga painakay. So ayan, tingnan natin kung paano bulihin ng parents ang kanilang mga painakay. Actually mga kabakyard, hindi ko pa talaga ito i-harvest kasi ang gusto ko is by next day ko na ito i-harvest. Kaso lang, habang tumitingin ako kanina sa breeding area ng aking parisa na Prellback Hago, is nakikita ko na inaaway na ng parents niya ang kanyang mga painakay. So para makaiwas tayo mga kabakyard sa pagka-injured, sa pagkasugat ng ating mga alagang ibon na good for harvest, o ayan o, tingnan nyo mga kabakyard, inaaway talaga ng male ang kanyang inakay. So para maiwasan natin ang pagkasugat, pagkamatay o pagka-injured ng ating mga painakay na good for harvest, so mas mabuti na baklasin na natin sa kulungan ng kanilang parents para malagay na natin doon sa plain cage nila na sila lang mag-isa. So ang ganitong senaryo mga kabakyard sa kanilang mga magulang is hindi naman lahat ganito ang ginagawa sa kanilang mga anak. Sadyang may mga breeders lang talaga na hindi nila gustong maistorbo ang kanilang pag-iitlog habang nasa loob pa ang kanilang mga painakay. So kapag ganito ang behavior ng ating mga alagang ibon, so advice ko sa inyo mga kabakyard, mas mabuti na baklasin nyo na, huwag nyo nang antayin na mabugbog o masugatan pa ang inyong mga painakay para hindi sila ma-injured. So ayan, may dalawang itlog na po ang hen mga kabakyard, kaya ganito ang behavior nila, na inaaway talaga nila ang kanilang mga painakay. So ngayon, magsisit up na ako ng kulungan mga kabakyard para papaglagyan ko sa tatlong Prellback Hago ko ng mga painakay at para matingnan na din natin ang kanilang taglay na kagandahan. So ayan mga kabakyard, umpisa na nating i-sit up ang aking kulungan na paglagyan ko sa tatlo kong mga Prellback Hago. Actually, ang ganitong klaseng kulungan is maganda po sa ating mga alagang ibon na good for harvest dahil makalipad po sila dito ng maayos. At kung mayroon ka namang breeder na gusto mong i-breed o gusto mong i-project, ang double cage na to mga kabakyard is maganda talaga dahil mayroon na po itong divider na pwede mong paglagyan sa mga ibon mo na good for breeding o good for project sa iyong ibunan. At saka ang price nito mga kabakyard is nasa 1,100 po dito sa aking area. So hindi po magkatulad ang price mga kabakyard sa ganitong klaseng kulungan. Depende pa rin sa seller at depende pa rin sa area ninyo. So ang naabil ko na kulungan is ito po yung pinakamura dahil yung nest box niya is nasa labas. At kung gusto niyo na ang nest box is nasa loob, ang price po is nasa 1,300. So secure na po ang inyong nest box nasa loob
Ang kaso lang mga ka-backyard, pag nasa loob ang inyong nest box, syempre yung space ng yung breeder is medyo liliit. Kaya para sa akin, ang gusto kong nest box is nasa labas para malawak pa din ang space sa aking breeders. Pero depende pa rin yan sa inyong mga ka-backyard kung anong gusto nyong nest box, nasa loob ba o nasa labas. So ang choice is nasa inyo. So ito na po mga ka-backyard na symbol ko na. So ganyan po siya kalapad at ganyan po siya kalaki. With poop tray na po yan para yung ipot ng mga ibon nyo is hindi bumabagsak sa sahig. Nasa poop tray lang siya. So ayan, nag-start na pala ako magkabit sa aking plain cage para sa tatlo kong mga Prellback Hago. So pasensya na kayo mga ka-backyard kung ganun ang pagka-video ko dahil self-video lang po ang ginagawa ko pag mag-vlog ako dahil small YouTuber pa naman tayo. So nasa baba ko pala inilagay ang aking plain cage para sa aking mga bagong painakay ngayon na pangmalakasan. At saka nilagyan ko din siya ng alambre para mayroong matibay na paglagyan sa baba ng aking area. So ayan mga ka-backyard, tapos ko nang na-set up ang plain cage sa aking mga alagang ibon na good for harvest. Naglagay na din ako ng dapuan, kabilaan, at saka naglagay na din ako ng tubig, at saka yung patukaan na may patuka para anytime pag gusto nilang kumain is makakain na sila. Dahil ang mga bagong harvest natin ng mga painakay is need talaga natin silang bugbugin ng patuka para madali silang lumakas, madaling gumanda ang shape ng kanilang mga katawan. So, itong tatlo na to mga ka-backyard, ito yung i-harvest ko ngayon dahil sa nakikita nyo kanina, binubugbog na sila ng kanilang parents. So, para maiwasan ko ang pagkamatay sa kanila, mga high mutation para kids pa naman sila. Kaya, hindi ko talaga pinatagal para hindi sila masugatan at hindi ma-injured ang tatlo kong mga painakay na to. So, ayan, ganito po kaganda mga ka-backyard ang anak ng aking Prellback Hago. Actually, yung una is incomplete hago na po siya dahil yung petals niya sa gilid ng kanyang pakpak is mayroon pong 3 piraso na medyo nakalabas. Kaya nabibilong na po siya sa incomplete hago. So, para makapagpalabas tayo mga ka-backyard ng complete Hagoromo, mayroon naman ako ditong cock na incomplete hago, pero maganda yung petals niya sa likod mga ka-backyard. Kaya yun yung ipapartner ko dito sa aking inko na painakay. I-observe ko lang kung ano ba ang gender niya. Kung female, so pwede natin siyang mapartner doon sa aking male na maganda ang mga petals sa likod. At kung male naman ito, so hanapan ko na lang siya ng mapartneran niya na makapagpalabas pa din tayo ng mga quality ng mga Hagoromo badges. So, i-check muna natin mga ka-backyard ang loob ng nest box sa kanyang parents para makita nyo kung ilan na ba ang kanilang itlog. Dahil nga masyadong territorial na ang both parents na to. So, ayan, may 2 itlog na po sila. Ang pinaka nagustuhan ko sa mga parents na mga ka-backyard, kahit hindi ko pa na-harvest ang kanilang mga painakay, is nag-iitlog na naman sila ulit. Kaya, ino-observe ko talaga ito pag medyo nakababa na ang kanilang mga painakay, hindi ko na pinapatagal dahil nga na-observe ko na ang behavior ng kanilang parents is masyado talagang territorial pag once nag-start ng mag-lay ng itlog. So ayan, ganito po kaganda mga ka-backyard ang 3 harvest natin ngayon dito sa aking munting ibunan. So mayroon po tayo dito albino Prellback Hago at mayroon din ditong sky blue cinnamon. At saka yung isa parang may pagkabayo siya mga ka-backyard, pero hindi pa ako sure sa kulay niya dahil bata pa siya. So ma-sure natin ang kulay nitong isa na to pag once nakatapos na siyang mag-molting sa kanyang mga balahibo. So ayan, pasok na kayo sa loob para hindi kayo magbugbog ng inyong parents. So ayan mga ka-backyard, nandito na sila sa bago nilang tahanan o sa plain cage nila. So bakit ko ba hindi ito isinama doon sa aking mga naunang harvest? So hindi ko sila isinama doon dahil nga masyado na yung malalakas at sila is hindi pa sila masyadong malakas at hindi pa nila kayang makipagsabayan doon sa mga unang harvest natin.
So ayan mga kabakyard, kumain na sila sa nilagay kong patoka sa kanilang patokaan. So dito na magtatapos ang video ko mga kabakyard. Maraming salamat sa panonood. Update ko na lang kayo sa mga kaganapan ulit dito sa aking munting ibunan. God bless po sa ating lahat mga kabakyard. Happy bird keeping po sa atin. Mag-ingat po tayo palagi.